Anak nga kita, Paolo. Hindi ka natitira sa barong-barong na ito. Sa bahay ka natitira at giginhawa na ang buhay mo. Sa tingin ninyo, matutuwa ako sa sinabi ninyo. Mas gugustuhin ko pa magkaroon ng ama na sinto-sinto. Kesa tulad ninyong demonyo. Makakaalis na ako kayo. Hindi ako interesado sa anak ninyo. Paolo, padalos-dalos sa desisyon mo. At isipan mong mabuti ang sinasabi mo. If you are indeed my son, bibigyan kita ng kayamanan. Hindi mo mahahawakan kailanman sa buhay mo. At matutulungan mo ang pamilya mo. Kami na. Lalong-lalo na ang kapatid mo. Hindi namin kailangan ng pera mo. Kahit mahirap lang kami, kontento kami sa buhay namin. Kaya pwede ba, umalis ka na? At huwag ka nang babalik dito. Kung magbago ang isip mo, Paolo, alam mo kung saan ako hahanapin. Tungkol dun sa sinabi ni Juan. Inay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po siya pupuntahan. Kaya ko magtiis sa kahirapan. At hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Bitawan niyo! Bitawan niyo ako! Bakit mo ako dinala dito? Sabi mo rin hindi mo ako dadalhin dito. Ah! Bakit dinala mo kayo dito dahil may sakit kayo? Hindi ko naman po kayo iiwan eh. Salbahay ka katulad ka ni Lucia! Sabi mo hindi mo ako dadalhin dito. Walang yakang bata ka! Mga oras na magaling na kayo, iuwi ko kayo agad! Ako dito! Magagaling din kayo! Nurse, hawakan niyo siyang maigi para mapanapin siya ng dugo na Anong gagawin niyo sa akin? Ano yan? Tutulungan niyo ako ng gamot! Gusto niyo akong baluin, ha? Ngayon! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kumalma lang kayo! Wala silang gagawa kasama sa inyo! Bitawan niyo ako! Ako wala po si Mr. Pedro Legaspi. Ha? Paano nangyari yan? Hindi ko po alam. Nawawala si Fredo? Yes, ma'am. Chief, kung walang complainant, edi wala akong kaso. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Binaril ni Fredo ang sarili niya. Setup lang yun. Oo, Officer Fredo. Pero kailangan pa rin maimbestigahan ka. Pero hindi niyo ako pwede i-detain. I know my rights. Gildo, ano ginagawa mo dito? Ililigtas mo rin ba si Jezebel? Magkapareho tayo ng motibo. Iba lang ang plano ko kay Jezebel. Niligtas kita, Jezebel. Binuwis ko ang buhay ko para sa'yo. Alam ko. Nakita kita bago ako mawala ng malay. Akala ko nga Nagkamali pala ako. Noon pa mga bata tayo, palagi nila ako pinagtatanggol. Palagi nililigtas ang buhay ko. Utang na lagpos na ang buhay ko ngayon. Salamat. Mahal kita, Jezebel. Pinakamamahal. Gagawin kong lahat para sa'yo. Meron ka bang pwedeng pagtanungan o puntahan na pwedeng makakapagsabi sa atin kung nasaan ang kinaroroonan ni Jezebel? Si Tita Ava. Ava Legaspi. Ang asawa ni Don Juan? Si Ava ang nanay ni Jezebel. Alam ko mahirap paniwalaan, pero narinig ko sila. Anak ni Ava si Jezebel. Natutuwa ako nang dahil sa akin, muling tumibok ang puso mo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Handa ka nang magmahal ng iba at
wala na si Fredo sa puso mo. Kailangan may dextro siya kaagad. And I want you to monitor her vitals. Dadaling ko na itong dugo sa lab for analysis. Baka dengue ang dumapo sa kanya. But in the meantime, kailangan manitili siya dito para maobserbahan natin ang kanyang kalusugan. Erebus! Erebus! Bakit, Buboy? May problema ba? Nagsinungaling ka kay Jezebel. Sinabi mo sa kanya na ikaw lang nangligtas sa kanya. At nilihim mo na andun si Sir Fredo. Binaril pa nga siya, di ba? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Jezebel. Kayo po ba ang anak ng pasyente? Opo. Kailangan niyo pong fill-upan ito. Tapos meron po kayong kailangang bayaran na down payment sa hospital. Down payment? Pero wala na akong pera. Sorry, miss. Policy po kasi yan ng hospital eh. Hindi po kami tatanggap ng pasyente hanggat walang down payment. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo munang manatili ang nanay ko dito para magamot siya. Pangako bukas na bukas, babalik ako at babayaran ko kayo. May trabaho naman ako eh. Manghihiram na lang ako ng pera sa boss ko. Parang awa niyo na. Ganito na lang, miss. I-admit namin ang nanay mo ngayong gabi. Pero pag bukas hindi ka nakabayad, mapipilit na kaming itigil ang treatment sa nanay mo. Niloko mo si Jezebel. Tumibok mo lang ang puso niya dahil dumating si Sir Fredo kanina. At hindi dahil sa'yo. Intindihin mo sana ako. Oo, nagsinungaling ako kay Jezebel. Pero ginawa ko lang yon para sa kaligtasan niya. Delikado ng lagay ni Jezebel dito sa lupa. At kailangan na niyang bumalik sa karagatan. Sa tunay niyang mundo. Wala na ang kwintas. Kaya mananatili na lang siyang sirena habang buhay. Pero kapag malaman niyang may pagtingin pa rin sa kanya si Fredo, ipagpipilitan niya ang sarili niya na manatili dito sa lupa. At anong mangyayari sa kanya? Anong kapalaran ang hihintay sa kanya rito? Kapahamakan lang, Buboy. Alam mo yan. Baka ikamatay pa niya. Buboy, alam ko mali ang ginawa ko. Pero yun ang tamang gawin para sa kaligtasan ni Jezebel. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Buboy. Huwag mo na lang sabihin kay Jezebel ang katotohanan. Hindi niya dapat malaman. Erebus, Buboy? Anong pinag-uusapan niyo? May nililihim ba kayong dalawa sa akin? Sabihin mo sa akin, may kailangan ba akong malaman? Jezebel, Oo, Jezebel. May kailangan ka malaman. Ano yun? Tungkol kay Fredo. Nung mangyari ang lahat, humingi ako ng tulong sa kanya pero sinabi niya ayaw na lang niya makialam pa. Talagang tinalikuran na ako ni Fredo. Oo, Jezebel. Hindi ba, Buboy? Buboy? Jezebel, gusto ko sana mangyari, bukas na bukas mismo, umuwi na tayo sa karagatan. Paano lalong tumatagal, lalong nagiging delikado rito, lalong lumilit yung tsansa nating makatakas dito sa lupa. Pero paano si Doña Guada? Si Amafura? Dahil na si Buboy. Jezebel, huwag mo akong intindihin.
Ang mas mahalaga ay ang kaligtasan mo. Saka wala naman yatang planong bumalik sa karagatan si Doña Guada. Pero kahit na, kailangan makapagkita ako sa kanila. Kailangan ko magpaalam sa kanila. At kailangan ko din ibilin si Buboy. Hindi ko pwedeng iwanan si Buboy na gano'n na lang. Kailangan nasa maayos mo siyang kalagayan bago ako umalis. Kung gano'n, sige. Pupuntahan ko na kagad si Doña Guada. Susunduin ko sila. Dito na muna kayo. Ligtas naman kayo dito. Mag-ingat kayo. Babalik ako kaagad. Ingat kayo, ha? Halika dito. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Halika dito. Lang. Buboy! Malay ba naman naming kikidnapin siya? Yun lang ba ang tunay na dahilan? Ano pa ba ang pwede kong maging dahilan? My God! Magdamag na kaming nandito at paulit-ulit lang ang usapan natin. Paggamit ng telepono, may tatawagan ako nang mapatalsik na kita. Wise. Isaba, wala naman po akong ginagawang masama eh. I'm just doing my job. Gusto ko lang talagang makatiyak na talagang wala kayong kinalaman tungkol sa nangyaring abduction kagabi. Well, ilang beses mo ba akong tatanungin para makumbinsi ka, ha? Bakit hindi mo na lang kasi aminin, Tita Aga? Nakasabwat ka sa pagdukot kay Jezebel. At bakit ko naman gagawin yon, Betty? Anong mapapala? Dahil anak mo si Jezebel. Mukhang masama ang epekto sa'yo ng pagkakakoba mo sa utak mo, Betty. Paano kung magiging anak si Jezebel? May buntot ba ako na gusto? Narinig kita. Narinig kong sinabi mo kay Jezebel na ikaw ang nanay niya. Don't tell me naniniwala kayo, sir. Eh, sira ang ulo ng babae niyo. Ngayon, kung wala na kayong tanong, pwede na kami umuwi, di ba? Excuse me. Ay, ano ba kayo? Hindi sila pwedeng umalis. Hindi kayo pwedeng umalis. Chief, natatawag lang po ng sekretary ni Mayor. Nagagalit daw po si Mayor at i-detain si Miss Tigaspi. Pinag-uutos po ni Mayor na palayain sila agad. Ano ka ba? Wala ka pang gagawin. Tumayo ka nga dyan. Bye, Betty. Oo nga pala. Meron akong magaling na psychiatrist na pwede kong i-recommend sa'yo para sa sakit mo sa utak. I bet siya nag-ayos ng utak mo. Nasaan na kaya si Erebus? Ano kaya nangyari sa kanya? Nag-aalala ka na kayong kay Erebus, ha? Ang ibig ba sabihin yan? Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? You're over, Fredo. Alam mo, Buboy, hindi ganun kadaling kalimutan si Fredo. Hindi siya agad mawawala sa isipan ko. Pero tanggap ko na. Isda ako, tao siya. Masaya ka na? Jezebel, sa'yo ako. At hindi kahit kanino, sa'yo ako. Doña Guada, ligtas na po si Jezebel. Kasama siya ni Buboy. Pinapunta niya lang po ako dito para sabihan kayo dahil alam niya nag-aalala kayo sa kanya. Ay, Diyos ko, salamat naman at tagumpay na nakatakas ka sa kanya. Galing-galing mo naman, friend. You're the man! Si Fredo, ano nangyari sa kanya? Hindi ko po alam. Basta't nung nagkagulo, wala na po akong ibang inisip kundi ang kaligtasan ni Jezebel. Mapalad si Jezebel, meron siyang kaibigan tulad mo. Ligtas na siya sa kapahamakan ngayon. Alam mo, Buboy, nung nasa ospital tayo, lumakas yung pintig ng puso ko at nakita ko si Erebus. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit tumibok ang puso ko sa kanya.
Kahit kailan hindi sumuko si Erebus, palagi niya ako pinaglalaban. Hindi niya ako pinapabayaan. Kaya tama na si Fredo. Hindi siya ang pag-ibig ko. Kaya pipilitin kong mahalin si Erebus. Hindi pa tapos ang misyon ko. Hanggat nandirito sa lupa si Jezebel, hindi pa siya lubusang ligtas. Kailangan ko siyang maibalik sa karagatan. Hindi. Hindi yun ang usapan natin. Hindi pa pwede umalis si Jezebel dito. Yes! Ang galing-galing mo din. You're more than a man. Sinunod kaya ni Erebus ang plano? Dito niya kaya dinala si Jezebel? Ano ibig mo sabihin? Ako ang nagturo kay Erebus kung saan dadalhin si Jezebel.